Hi guys, ayan magche-check out kami dito sa Kyoto. Ayan nakabakwet na kami. So mamaya pupunta na kami sa Osaka. Sobrang lamig sa labas. Para ngayong lumalis ng Alam nyo guys, dito pala sa kwarto. Pag binuksan mo to, ang lakas ng ang lakas ng hangin, ang lamig, papasok lang yan dito. Tapos, eto, yung aircon na to, paglabas niyan, pag inon mo yan guys, eto, pag inoon mo yan, ang lalabas dito is mainit. So, parang heater siya. Yung aircon nila dito, imbis na malamig, heater. Heater yung ginagawa nila. Patayin natin. So, mamaya-maya mga 10, aalis na kami dito. Kaya pag natutulog pala kami guys, binubuksan lang namin to. Pag ayaw namin ng malamig, yan, ganyan lang siya. Lalak mo lang ganyan. So, ayan, na siya. Pero hindi pa rin siya ganong kainit eh. Malamig pa rin, lumalabas pa rin yung hangin dito kahit nakalak na. Binubuksan lang namin ganyan. Sobrang lakas ng hangin. Ang galing ng pagkagawa ng bintana. May utak yung may utak yung engineer nila. Imbis na paangat na ganon, pa ganon siya. Ayan, para nga naman safe. Guys, naliligaw kami. Ilang beses kami naliligaw. Tapos, pinababa pa kami sa train kasi mali yung sinakyan namin. Tapos, pagbaba namin dito sa Osaka. Naligaw ulit kami. Nagtanong kami sa lalaki. Ayan, sinamahan niya kami papuntang hotel. Naglakad talaga siya. Ewan ko saan to pupunta. Ayong naka-jacket na brown. Grabe ang babait ng mga tao dito. Kasi ang hirap naman kasi hanapin ng mga lugar nila. Yung mga Google dito walang English. Kaya hindi rin sila marunong mag-English. Sinasamahan nila kami. Hi guys, nandito na kami sa hotel namin. Hotel namin dito sa Osaka. Same name din, same company. Ayan. Medyo malaki yung space. Self-service, ordering our lunch. So, ayan guys. Day 1 namin dito sa Osaka. So, ayan, kumakain kami ng breakfast. So, may barbecue din sila dito. Ang sarap ng mga pagkain nila dito guys. Kasi kumpleto. May mga dessert din. Ayan, ang dami. May sashimi. So, binabanatan ko yung sashimi tuwing umaga. May mga drinks din sila. Ang sarap ng mga drinks din nila dito. Kaysa doon sa ibang hotel. Sa isang hotel na pinaghotelan namin. Guys, natatawa kami dito sa drinks na to kasi hindi kami maka-order kasi walang data yung cellphone namin. So, sabi ng babae, in-orderan niya kami. Sabi niya, big or small. Tapos, pagdating ng order namin na drinks, guys, paglapag niya, sobrang laki ng baso. Yun nga, big nga talaga. Sobrang nagulat ako. Tapos, ito pa, natatawa kami sa order naming ulam. Akala namin maliit lang. Pagdating, sobrang laki din. Akala namin isang order, isang kainan lang. Grabe, ang dami pala. At ito na nga guys, last day na namin dito. Kaya ayan, mag-shopping na muna kami. Mamili kami ng mga pasalubong namin kahit konti. Ang mura ng mga bilihin dito guys, ikumpara mo sa Singapore.
Halimbawa, itong 108 guys, i-convert mo sa peso, 42 pesos lang to. Ako kasi guys, pag nagta-travel, di ako nahihiya mag-convert kahit sa harapan ng mga sales lady. Bakit? Pera ko naman yung ibibili ko eh. At saka bumili pala din ako ng sapatos. Ito yung nabili ko kasi ginamit ko na guys kasi sobrang lamig dito. At saka yung lalakaran mo parang mga semento na basta nakakasira siya ng heels, kaya wag kayo mag-heels pag pumunta kayo dito or mag-sandals. Masisira sandals mo. Kaya pala lahat sila nakasapatos, ako lang nakasandals. Ayan. Di kasi ako sanay magsapatos, naiinitan ako. Pero okay lang kasi sobrang lamig dito guys. Kaya ayan nabili ko, nasa 100 plus din to $100. Kung dito kayo guys, titingnan, lagi kayo magka-calculator para hindi kayo mapamahal. Pero may mga paninda din sila na mahal guys. Sa mga electronics, tingin ko mas mura yung nila, electronic nila at saka mas maganda. Nakabili pala ako ng murang bag dito guys, Coach. Nasa 10,000 peso lang siya guys sa pera natin. Pero pag sa Singapore mo yan binili, naku sobrang mahal niyan guys. Abot siya ng 30 to 40 mga ganyan. So may bawas pa kasi siya guys kasi may tax return sila dito. Ang galing dito guys. Nag-shopping nga pala ako guys. Medyo mga mura yung mga shopping nila dito. Kasi tuwing nag-shopping ako guys, kahit sa harap ng mga staff doon, kinukwenta ko talaga yan. Kinakalculate ko talaga yan sa pera ng Singapore at saka sa pera ng Pilipinas. So, hindi naman ganun kamahal guys. Itong binili ko, ayan, kasi panglamig. Tsaka magagamit ko din to sa Singapore. May degarter siya. So sa presyo ng mga $100 lang to guys sa presyo ng $100. Pero dito kasi ang pera dito mga 1,000 kaya akala mo mahal. Ayan 11,990. So sa $100 mga lang yan, $100 something. So sa pera natin $100 is mga 6,000 ata, 7,000. Ayan. Ayan, ganito. Dalawa lang binili ko guys. Hindi ako nag-shopping ng marami. Baka walang paglagyan. Saka pala kahapon guys. Hindi ko talaga ito makalimutan guys. Pumunta kami, may shopping dito. May shopping mall dito malapit sa pinag-hotelan namin. Lalakarin lang sa may station. Siya, hindi siya yung pang-coach na store. So nakita ko may bag doon. Sabi ko, hala. Tapos ang mahal, sabi ko nasa 26,000 sa pera ng Japan sa hapon. Tapos nung kinalculate ko guys, nasa lang siya, nasa 200 something dollar. So sa pera natin mga 10,000 or 9,000. So saan ka makakita nito? 9,000 lang yan. Original to guys. Tinanong ko din dun sa babae. Sabi niya original daw to. Tingnan mo. Sa Singapore kasi to guys, ang coach pinipilahan. Tapos sobrang mahal ng presyo. Mga pag tinitingnan ko mga ganito nila, nasa 7,000 na nasa 700 na guys. Tingnan mo New York. Wow, ang ganda. First time ko makakita ng mura lang. Kasi hindi talaga ako bumibili ng mga ganitong mamahalin. Nanghihinayang ako pero ito medyo mura na sa pera ng ng $1. Tsaka medyo mura na rin kung sa abroad naman tayo nagtatrabaho, kaya okay lang. Yan lang nabili ko guys. Hanggang dito na lang video natin. Next time naman po, pa-subscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat. Day 7 na namin dito guys. So ayan, almusal muna kami bago kami umuwi. Ang sarap ng mga sashimi nila dito. Ang crunchy tapos walang amoy.